Hi guys! So guys, today is another vlog. Shout out sa lahat ng nanonood dito sa ating vlog. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating Tom Heart Good Vibes, please subscribe, like, and share. Maraming salamat sa inyong lahat. So guys, samahin niyo kami para tingnan itong farm na pinalinisan namin. Hindi kasi ako nakapunta dito ng ilang araw dahil busy nga tayo, kaya ngayon lang tayo nakapunta dito. So grabe, napakalinis na talaga. Kung makikita ninyo mga previews namin ng mga video, grabe talaga, tataas na mga kahoy-kahoy dito at saka yung mga damo. So ngayon, napakalinis na. 21, 22, 23, 24 ng kalahating taon, hindi ka pwedeng magpalinis ng buong lupain dahil napakamura ng kupra. Ngayon, dollars na kasi yung kilo ng kupra, pero yung bunga napaka-kunti lang. Pero okay na kasi napakamahal ng kilo ng kupra ngayong 2025, 61 ang kilo. Kaya walang rason na hindi ka magpapalinis ng iyong lupain. Kaya ito, grabe, napakalinis na. Ang next namin na project dito is mag-i-spray kami at mag-aabuno para iwas insekto sa mga saging para hindi magkasakit. Ayan na nga guys. So, mga maliliit pa yung mga saging namin kasi kahit kukunti lang yung bunga ng niyog, at least yung kilo ng kupra at hindi ka magsisisi dahil naman affordable para magpalinis ng iyong lupain. Kaya naman wala kang rason na hindi ka magpapalinis. Kailangan talaga i-develop mo lahat ng kung anong mayroon ka dito sa iyong lupain dahil pagkakataon mo na dahil napakataas ng kilo ng niyog. So guys, may mga lupa dito na bakanti pa, wala pang mga niyog, kaya yun ang i-develop namin para may mga tanim na siya pero hindi pa malinis, hindi tulad ng ganito ngayon na malinis na. Yung nasa taas nito, grabe, talaga, matataas na yung damo, lubo na siya ba, matitigas na yung mga damo niya sa tagal na. Kaya yun ang next namin i-develop para yung mga bagong tanim ay lalaki na siya ng mataba. Ngayon kasi dito, yung mga niyog na ibang punuhan, yung mga dahon yayalo na siya, yung mga saging dito nasisira at nagkakasakit din dahilan nga parang na-abandon siya. Kaya ngayon, i-develop talaga namin itong lupain na to dahil nga mahal-mahal pa ang kilo ng niyog. Ayan mga guys, yung saging na yan, talagang pinuto lahat para magtanim ng panibagong saging. Yung saging na yan ay garnaba, kaya pinutol namin lahat. Ayan guys, tinulungan ng aking partner yung dapat i-develop at taniman ng niyog at saka saging. Habang may budget pa, kaya ito, sabi niya sa akin, i-develop natin ito para pag baba na ng presyo ng niyog, nakaplastado na lahat. Kaya sabi ko, kaya nga i-develop natin para naman habang may panahon may pag-asa. Kaya tumatanda tayo, habang malakas pa tayo, kinahanglan tayong kumilos para naman may savings na tayo at may pang-insurance na tayo. Pagtanda natin, may aanihin na tayo. At may magbabantay sa atin at pag-aagawan tayo dahil may asinda tayo. Diba? Ganun talaga ang realidad ngayon sa buhay-buhay. Kailangan talaga mag-savings ka para pagtanda may mag-aalaga sa'yo. Diba? Karamihan yun talaga ang sinasabi. Kaya ako, ayan, may emergency fund tayo, may savings tayo para pagtanda natin may mag-aalaga sa atin. May anak ka man o wala, talagang ganun ang realidad. So, sa hindi nagpapabayad sa mga magulang at nag-aalaga, saludo ako sa inyo, shout out sa mga taong may mabubuting puso. So guys, ibahin natin yung kwento. Nung last week kasi inumpisa nito paglinis, kaya hindi ako nakapunta dito dahil nga busy ako. Lagi akong sinasama dito na pupunta kami tuwing pupunta yung partner ko dito. Kaso nga hindi ako nakapunta dahil nga nag-aaral itong kiddos na to. So guys, noong ilang araw na pumupunta sila dito, 3 ahas ang nakita nila. Yung isa noong last week, tapos yung isa na following day, nakita na naman yung kapangalawa, tapos kahapon talaga. Sinama talaga ako dito kahapon ng aking partner. Sabi niya sa akin, pupunta tayo talaga ng bukid. Pupunta tayo at para makita mo kung gaano nakalinis ang ating ang farm natin, pero hindi talaga ako sumama. So kahapon daw, napakalaking ahas ang nakikita nila. Aksidente talaga na natibas. Aksidente nila natibas ang ahas. Napakalaki talaga, kaya pala yung mga manok namin na mga sisig dito, lahat nawala. At pinagbintangan pa namin yung aso na kumakain ng sisiw ng manok. Yun pala, yung ahas napakalaki na talaga daw, pwede nang kumain ng isang tao. Kaya yung balahibo ko talaga tumatayo. Dahil noong mga previous namin ng mga video, yung mga kapatid ko, andito sila lahat. Napakarami namin dito. Kaya natatakot talaga ako, napakaraming ahas pala dito. Kasi nga, ilang taon hindi ito nalinisan at na-abandon siya dahil nga napakamura lang ng kilo ng niyog. Kaya ngayon, wala kang rason para hindi ka maglinis. So sabi ko, mag-spray dito para yung mga insekto talagang aalis at
hindi na babalik at babalik dito yung mga ahas. At noong isang araw pala, nakakita din pala sila ng bibang dito. Napakalaki. Alam niyo kung anong ginawa nila sa bibang at saka yung ahas. Kinain nila, inadobo nila. Grabe, ang sarap daw. Sabi ko sa aking partner, yung mga kaldero natin, huwag mong sa kanila gamit dahil iba yung test nila, iba yung test natin. Kaya hindi pwede na gagamitin nila yung mga lutuan natin. Kaya nagdala sila ng sarili nilang kaldero. So yung sinasabi ko na bibang, parang siyang bayawak. Bayawak ba yun? Basta yun, kinain nila. Ngayon guys, nagtabas kami ng isang bamboo na kawayan para magtanim kami ng durian. Yan kasi yung palatandaan na may tinanim. Kaya yan ang ituturok doon sa lupa para sa durian. Kaya ang dami naming dala din na durian. Baka bukas, kung hindi ako makasama sila na yata lang ang magtanim. Kaya yan, iniwan na namin at iikot-ikot pa kami dito sa aming farm para tingnan yung nilinisan ng aming mga kasamahan. Kaya yan guys, so nagdala kami ng durian na mga 40 kapunuhan. Kaya yan, nilagay namin doon sa may kalsada para mamaya kukunin namin. So dito namin itatanim yung mga durian dahil malamig naman dito. Yun kasi ang gusto sa durian, yung laging basa yung lupa. Kaya yan, 5 to 6 years, makakain na daw ng durian. Kaya yan, kapag papalarin, kapag lalaki, ayan, so makakain tayo ng durian. Dito kasi may durian na namin noon, kaso siya na tumba dahil napakaraming bunga, hindi yata natanim ng maayos, tinurok ng maayos. Kaya napakalinis, grabe, happy talaga kami na malinis na itong aming farm. Ayan mga katamheart, napakalinis na at nagreklamo na itong anak ko dahil napapagod na daw siya. Kaya ngayon, yan, gusto na magpakarga, kaya walang magkakarga sa kanya dahil yung raptor namin at saka yung namin na Hilux namin, iwan ko nasaan na yun, nagdadala sila, hindi namin nakita. Kaya yan, nag-decide na rin kami na maglakad-lakad para ma-exercise naman. Ayan, hindi na kami nagamit ng aming mga karabaw at saka kabayo dahil yan nga titingnan namin lahat-lahat yung mga pananim namin dito, tulad ng mga saging, yung mga tinanim namin ng mga niyog, mga malalaki na. Kaya yan, yung project namin ngayon ay yung i-develop pa namin yung bakanti na lupa at tataniman namin ng mga niyog. So mga guys, napakahirap talaga kapag hindi ka sanay ng mga ganito. Kaya ngayon, nagsanay-sanay na kaming maglalakad-lakad dito para exercise, iwas uric, iwas creatinine, iwas sugar, iwas high blood. Kaya yan, dito tayo maggagala-gala sa mga lupain na kung mayroon ka naman dyan. Kaya yan, maglalakad-lakad ka at magtanim. At nagplano din ako dito na mag-garden ako, kaso natakot ako dahil maraming ahas pala dito. Kaya yun mga guys, ngayon malinis na ito. Kailangan talaga ang next nito ay mag-karit na pod para magkupras, para yung nagastos natin dito ay i-refund. So, pabalik-balik na tayo dito dahil pagkatapos nito ay magkakarit na, isusungkit na yung mga niyog para mahulog, para magkupras na tayo. Kaya yan mga guys, malinis na at marami ng trabante na papasok dito dahil nga malinis na. Mahirap kasi kapag mataas yung mga kahoy-kahoy, yung mga damo, kapag marami yon, talagang hindi ka makakakilos dahil nga masakit sa katawan kapag hindi ka mag long sleeve, hindi ka magpapajama at mag-jacket, masakit sa katawan. Kaya yung mga trabante na iba, yun ang iniiwasan. So yung kasamahan namin na isa na to, natumbahan ng isang bulig na saging kasi hinila niya, kaya akala niya matigas. Ayan, na hindi natin nabidyohan niya dahil malayo pa tayo. Ayan, marami ng inog. Kaya yan, kakain tayo ngayon. At pagkatapos iiwan lang natin siya mamaya para wala kasing kakain sa sobrang dami na ng saging dito at nagkakadiabetic na yung mga tao. Kaya yan, iniiwan na lang siya mag-isa. Yung masarap kasing kainin na saging, yung mahaba, ang pangalan nito kasi ay binangay, hindi, latungdan, yung masarap yung binangay. Kaya yan, iniwan namin dito kasi iba yung kakain yung ibon. Wala kasing kakain yan. Kayo guys, may lupain ba kayo? May farm ba kayo? Ano yung dapat gawin para yung pagtatanim ng mga kamuti? Gusto ko kasi sana magtanim ng mga kamuti at saka yung mani para malinis naman yung area namin. Kaso nga lang hindi ako marunong magtanim noon kung papaano. Kung pwede ba dito sa may saging, pwede ba dito sa may niyog, yung mga ganong itatanim. Kasi sa totoo lang, noong last year, nagtanim ako ng kamuti at hindi ako pinalad. Bumunga siya, pero maliliit lang, hindi siya tumaba. Kaya, nagpa-advise ako sa inyo kung paano talaga magtanim ng kamuti. Siguro kapag magtanim ng kamuti yung open, tapos idadaro, parang ganun yata. Idadaro mo, tapos malambot yung yung lupa niya, hindi siya matigas. Ganun siguro yung, dapat taniman ng kamote. At isa pa, nagtanim din ako ng mani dito, hindi rin umubra, mga maliliit siya at saka nasira. Kaya
mula noon hindi na ako nagtanim kasi nga sinasayang din yung pagod ko, yung pag ano ko yung pera ko na pinang-finance ko doon, kaya hindi na talaga ako umulit magtanim kasi nga nasasayang yung pera at saka nasasayang yung pagod ko, yung pawis ko, kaya hindi na ako talaga umulit. Kaya yan, nag-ano kami talaga ng namin ng durian, nagtapos kami kay baka bukas magtanim sila, hindi na ako makakasama siguro kasi nga may pasok yung anak ko, tapos may konting negosyo ako kaya hindi na ako makakasama bukas na magtanim sila. Pero susubukan natin. Marami na kaming tinanim dito kaso nga lang namamatay dahil nga nag-i-spray at saka tinatabas nila kapag naglilinis sila dito, naghahagbas. Kaya yan, hindi siya lumalaki-laki dahil nga namamatay dahil ini-sprayan. Kaya yun, kailangan namin lagyan ng kawayan para may sign siya na talaga yung kawayan na yan ay durian. Ayan. Kapag talaga tumatanda ka na, bumabalik-balik ka kung saan ka lumaki, kung saan ka nag-i-stay. Kaya ngayon, ito, kapag tumatanda na pala talaga yung isang tao, kapag sanay ka sa bukid at babalik ka kung saan ka talaga lumaki. Ayan, napalit namin itong farm na to dahil yun ang gusto namin, mag-farming kami. Kaya yan, nabili namin itong farm na to at pinaghirapan namin. Sa totoo lang, masarap talaga tumira dito dahil napakalamig. Ganitong oras, napakalamig. Ang oras ngayon is 12:25 na, napakalamig talaga. Kaya dito, hindi kami nagsasawa dito na pumupunta kami dito. So guys, pauwi na kami at hindi namin may ikot. Tour sa inyo itong aming farm dahil malayo talaga. Abutan tayo ng isang araw kapag itutour ko kayo lahat dito sa aming farm. Kaya yan guys, pauwi na kami. Kukunin namin, titingnan namin yung durian na kinarga namin sa aming sasakyan. So guys, hanggang dito na lang sa aming vlog. Please support sa aming mga video at para natin may pakita lahat ang ating mga kalikasan na natural nature at ito, sana mag-maintain yung presyo ng niyog. Ayan guys, maraming salamat sa panonood. Please like and share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tanghali. Tanghali? Hapon? Tanghali. Iba din yung hapon. Ay, okay. Yan guys. Tanghali. Yan guys. Yan guys. Ano ba yan ay? Pangit? Hindi na natin makaya. So pagod. Yan. Malapit na kami guys. Napagod talaga. Pag masubukan. Good. Oh, ano nangyari sa'yo, Baday? Hindi na natin makaya talaga. Hindi mo na makaya. Tumayo ka. Subukan mo. Subukan mong tumayo. Ay guys, napakalinis na oh. So guys, namin karon diri sa bukid at para tumingin ang aming mga tanim. Dahil may naglilinis dito, kaya yan malinis na. Ayan. So pagod. So yummy. Meow, meow, meow. Yan, napakalinis na. Kitang-kita na yung mga yung mga taong magnanakap. Yung mga unggoy, makikita mo na. Ay, nakakapagod. Guys, walang karabaw kaya siya muna. Okay? 7 years. Mali lagi ang pagbutang na sundang mo iba. Kakuan, saan ko man siguro ka pinakapagbuan? Iya, sige. Pero kasunod ah. Pato bang ang ganyan itong utaw para makabiktima? Yan man nga mabiktima. Hindi nga malasi ang isa ka utaw nga di. Pagkawas ang motor. Tan? Bubutang man sa... Bubutang motor yan. Sukan, di pagkawas. Wala makatrabaho. Meron silang salado. Ay, ayaw ng sini kwan loy ba? Yan lapag mo siguro. Yan. Yung ano na yun tayo. Ay, od yan. Magaling. Ingka yan kwan yan, ubi. Obi. Yung ubi pa, may nanggabi, pero ubi siya. Yung sa sago ng miningit. God, ito kayo, ang similya, hindi daw pwede pa. Rombok yan. Ang saan ba yun? Ang saan yan? Hindi kayo. Asa itong kuhan? Adto yan tanong mo. Ano may ubi ka ba yan? Ito kanta mo eh. Rombok yan. Ito kayo yung isa. Wasa ka nilo na labo na. Dila ba nila? Ege. Yan yun. Pag Hindi kayo nagkatapad loy do ha. Dito po daw. Ayan kayo.
Madali lang yan matubo. Kaya upa, makaiban man yan pagtanong sa durian. Amo na sa gyapon tanong mo. Dili ba basin mong Dili. Play pagtanong sa niya kamangon yang kuan balas. Alala. Tanong niya ang silupi. Adi daw, silingon ng minan. Kasi unsa lang nabubot sa kilid. Tapos yung ang sila silupi, sinimbawa ni Maymay. Kabagdak. Wala ka tumoy. Yung silingon nga na. Uy, ano niyo? Anod. Dako man. Dada dako isa. Hanggang sa gyapon ba. Siya kasi nang nakadagas yung niyo. Isa talaga ito pa. Ay. Wala sa ko yan.